Sinisisi ko naman yung isang Commodore na yan eh. Yung J. Tariela ako, nako. Commodore ka pa namang naturingan. Magbasa Coast ka. Guard pa naman siya, no? Hindi ko lang alam yung email niya. Kung hindi, bibigay ko sa kanya yung link. Doon babasahin niya lahat ng pangalan ng karagatan, kay lake ito, kay golf, kay ocean, kay nakasulat lahat doon. Sasabihin niyo, Kong. Mr. President, tanggalin mo si Tariela. Kahihiyan ng ano yun? Kahihiyan ng Coast Guard yun. Kahihiyan ng, hindi lang ng Coast Guard, ng buong mamamayang Pilipino. Yun, Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Bukod sa ganun, meron sanang tahimik na gumawa, kinausap yung pandaigdigang patalaan ng mga mapa ng ating karagatan sa buong daigdig. At ipakiusap natin kung ano man yung proseso, matagal man o hindi. Para sa ganun ay maitala talaga na yun ay mula ngayon ay tatawagin siyang West Philippine Sea. Para kapag ka pinag-uusapan at kinotya, ginugel nila, makikita nila na meron nga. Ayun, So, sabi ko dun sa isang kaibigan natin, ayaw ko lang malagay tayo sa alanganin. Tandaan mo ka ako, ito'y sariling atin. Ito'y exclusive economic zone. Kahit sa anong paraan hindi natin pwedeng ibigay. Depensahan natin hanggang sa huling patak ng ating dugo. Pero gawin natin ito sa isang paraan na hindi tayo magmumukhang tanga. Yan. Kinikilala ng buong mundo. Nakikilalanin tayo ng buong mundo. Wala ka rito pero ginawa namin example. Napanood ko ngayon, Kong. Yung street na papunta doon sa lupa ni Nelson. Ginawa natin Lubaw Skinita, di ba? Lubaw Street. Hindi, papunta sa iyo yung Major Street, Subarjaga Street. Ayan, Ngayon, siguro ka ako naiinggit ka, Nelson. Yung papuntang maliit na ginawa niyang Nelson Lubaw Street. Ayan, hindi man lang niya ikoninek, hindi man lang niya isinangguni sa barangay. Hindi niya isinangguni sa patalaan kung paano gagawin yun sa munisipyo kaya para magkaroon ng ordinansya man lang. So kapag kaya nakasakay ka ng tricycle, yung tricycle may may waste. Baba mo nga ako din sa ganitong lugar. Hindi niya mababasa sapagkat ikaw lang ang gumawa. Ganun lang ang paghalimbawa. Pero sasabihin nila, si Kong Marcoleta, maka-China pala ito. Saan ka naman nakakita? Kaya sinisisi ko naman yung isang Commodore na yan eh. Yung J. Tariela ako, nako. Commodore ka pa namang naturingan. Magbasa Coast ka. Guard pa naman siya, no? Hindi ko lang alam yung email niya. Kung hindi, bibigay ko sa kanya yung link. Doon babasahin niya lahat ng pangalan ng karagatan, kay lake ito, kay golf, kay ocean, kay nakasulat lahat doon. Ibibigay ko sa kanya para sa ganun magkaroon siya ng referensya kung bakit ko sinabi sa ganang atin meron, tayo lang nakakaalam. Kasi nga po, Kong, nasapatan na si Commodore Tariela na ang Pilipino, alam lang niya West Philippine Sea, pero hindi siya nasapatan, dapat ang buong mundo alam. Kasi hindi siya nakinig, kasi nga yung vlogger ginagamit nga yung vlogger pag buong mundo di gumugulo kasi ano ba yung pinag-uusapan ng mga Pilipino at ganito nag-aaway. Hindi ngayon na lang pinag-aawayan. Kaya nga sabi ko, tama ka ako, Mr. Executive Director ng CICC. Na ang panukala mo nga ay kailangan nating palawakin ang kaalaman ng ating mga mamamayan kung ang pag-uusapan ay yung sigalutan dito sa panig ng South China Sea. Ititingnan mo nga ito. Isip-isipin mo, isa sa pala sa hindi nakakaintindi, yung mismong Commodore na yun. Yun pa naman Kong ang spokesperson for the West Philippine Sea. Isipin mo, ikaw ang tagapagsalita, ililigaw niya talaga eh. Hindi ba? Maring hindi niya sinasadya, pero dahil sa pagmamadali niya, nagagawa siya ng hatol nang hindi man lang siya nag-aaral. Yun na nga. Tingnan mo yung nailigaw niya, binastuloy ako. Nasaktan pa ako sa sinabi niya. Kung alam niyo kung bakit? Sabi niya, si Kong Dante Marcoleta ay kahihiyan sa kanyang pamilya, kahihiyan sa organisasyong kinabibilangan niya. Isa po yung organisasyon natin. Ibig sabihin, ikinahihiya din ba namin kayo? Mabilis nga siyang magdesisyon. Mabilis nga siyang gumawa ng konklusyon. Kaya nga isang example ni Nelson, nung nag-uusap kami. Ikaw baka ako Nelson
pwede ka bang maglagay ng isang bagong kataga sa diksyonaryo nang hindi mo iugnay doon sa mga tagagawa ng mga diksyonaryo? Bago yan. Kasi ang isang kataga dyan, bago tanggapin, kailangan pinag-usapan mabuti yan. Recognize. O ano ka, ilalagay ko kung sabi niya. Halimbawa, word, Halimbawa, naglagay ka ng word na Tariela doon sa letter T ng dinagdag mong pilit. Isiningit mo. Anong ibig sabihin ng Tariela? Anong ibig sabihin ka ng Tariela? Magbibigay muna ako ng halimbawa, Tariela, isang taong mabilis magsalita, mabagal ang isip. Pwedeng gano'n. Diba? Halimbawa lang. Bago tanggapin yun, makipag-ugnayan ka muna doon sa gumagawa ng diksyonaryo. Ngak lang ang alam. Ilalagay mo doon, ikaw lang ang nakakaalam. Paano gagamitin yun? O pag ginamit mo yun, ba, naintindihin nila? Nagkakagulong, vlogger pa ang pinag-uusapan. Sana nakinig siya doon sa konteksto ng pinag-uusapan na yan, doon sa yung tripod. At sa ngayon, di ba balik ko sa kanya kung si Tariela po ang kahihiyan ng bansa? Hindi dapat tagapagsalita ng West Philippines yan. Tagapagsalita pa naman. Yun ang ikaw pa naman dapat Pangulo ng tagapagsalita. Diba? Sana pumunta sa mga inaukula ahensya ng gobyerno. Diba? Sa buong mundo, ipatala na po namin ito. Ito na po. sa diksyonaryo. Sa diksyonaryo. Baka nakikinig siya. Ibigay niya yung link sa atin din. Ipadadala ko sa kanya rin yung link para basahin niya. Doon sa mga talaan ng lahat ng karagatan. Lahat ng pangalan na nandun. Yung halimbawa Gulf of Mexico, Mediterranean Sea, yung mga ganyan. Para sa ganun magkaroon siya ng kaalaman tungkol dito at huwag siyang magpapasya, huwag siyang hahatol nang hindi niya masyadong pinag-iisipan kung saan papunta yung sasabihin niya. Ang balita ko kasi gusto rin magpasikat niya kasi gusto maging Commodore ata ng Philippine Coast Guard. Noon pa, bago magpumasok si Gaban, nag-intention na yan na gustong pumasok maging Commodore o maging ng Coast Guard Chief. Mukhang hindi napapansin. Kaya ngayon yun ang bali-balita natin. Ngayon, baka sakali mapili ng Pangulong Bongbong kung magretiro yung commander ng Philippine Coast Guard, baka mapansin siyang mapili. Pero sa pangyayaring ito, Kong, mas maganda dyan, Kong, tanungin natin ng Pangulo. Ano ang masasabi niya sa sinabi ni Kong Dante? Sinabi ba niya na tama si Tariela? Tama. Tingnan natin. Ito, Kong, ipanonood namin sa inyo. Mga kabayan, panoorin niyo po reaction ng Pangulong Bongbong. Tinanong siya tungkol dyan Okay, he's expressing his opinion. When I see him, lalokohin ko siya. He's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So, tama yung ginawa na for a candidate. Ngayon, ever talking about him na. magaling talaga siya sa ganyan. Ako naniniwala kaibigan niyo talagang Pangulong Bongbong. Talaga pag nag-uusap kami niyan, kami dalawang nagbubulungan kami. Kaya kapag nakausap ko naman siya, bibiruin ko din siya. Ano sasabihin niyo, Kong? Mr. President, tanggalin mo si Tariela. Kahihiyan ng yun. Kahihiyan ng Coast Guard yun. Kahihiyan hindi lang ng Coast Guard, ng buong mamamayang Pilipino. Yun, isip-isipin mong magsasalita ka out of context. Ayun na nga. Hindi mo man lang pinakinggan ang kabuuan ng mga pinag-uusapan bago ka maggumawa ng konklusyon. Kaya nga po ako naniniwala, sabi ko sa inyo, may mga opisyal ng ating pamahalaan, mabilis ang bibig, mabagal ang isip. Pero actually, at ibubulong ko rin sa Pangulo. Pangulo, hindi ko opinion yun, ha? Kasi, yun nga. Kung gusto mo, kaya lang, marami kang ginagawa. I-email ko na lang kay Executive Secretary. Yung link para makita niya yung pangalan ng lahat ng mga listahan. Maliliit, malalaking dagat nakalista lahat diyan. Kumbaga, yan ang encyclopedia ng lahat ng mga dagat. Ayan. Mamaya pag tuloy natin, meron lang tayong kasi meron tayong bagong batas. In fairness, doon naman sa maritime law, Kong, kasi mukhang mamaya, balikan natin yan.